Sabi ninyo? Ito yung mga very trend na balita ngayon, eh, 'no? Legendary TV 8146. Ayan, ulitin ko, Legendary TV. Shout out. Ayan, eto na nga yung, pinakaabangan, talagang, inihabol sa huling araw ngayong Linggo na civil society at simbahan sinampahan ng plunder si VP Sara Duterte. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Sabi dito ni Ma'am Severina Mamulo, meron ng umamin 'no, pero mag-ingat tayo. Ingat-ingat tayo dun sa mga balat dun kasi may mga loopholes, eh, may mga butas. So, dito muna tayo, eto na nga, tonelada, oh. Sabi nila isang toneladang papel daw 'to. Yung timbang, kabsat bagket okey na yung kay Inday Lustay, sana matuloy na. Sana makitaan ng merit, sana Isabelito Fowler, shoutout, sana makitaan ng merito yung, mga kaso. Pero pinagtataka ko rito, ang daming papel, eh, 'no, isang isang tonelada daw 'yan, 'no. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ganyang kabigat yung kaso niya 'no, ni Sara Duterte, na kinakailangan ng, isang toneladang papel, kukumban. Sabi namin nung kami ay college, kukumban, yan ang kinakailangan para mahainan ng reklamo itong si Sara Duterte. Nag-init ng Japan, China. Sabi dito, 'pag sumiklab yung giyera ay malamang malinis ang Pilipinas, lagot ang mga pro-China. Sabi ko nga sa inyo, 'pag nagkagiyera, Gi Ginil Ginil Kalasyon. Tama ba ako? Shoutout pala sa lahat ng BBM vlogger. Advance Merry Christmas. Also sa'yo, Kuya Bagtit. Ginil Kulasyon. Hello, hello po. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang magandang mangyayari pag nagkagera, tuloy-tuloy na presidente si BBM. Ah! Di ko na pinapanalangin, pero kung sakali, Tita Nita si Bonjour. Kung sakali Rosalie Iglesia Fronda, yun lamang ang magandang mangyayari. Pero hindi ko pinapanalangin magkagera. Hayaan na lang natin silang magkagera at papalag ang, Japan. Tandaan ninyo, na nung World War II, kahit gaano kalaki ang China, tinatiklop yan ng Japan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Imelda Lara, hello, hello po diyan sa may Facebook. Binabati po, hindi po ako artista. Wala pang 1 year, naghahanda na naman ang mga dilawan at mga bayan black, parang gustong masira ang impeachment. Elisa Kalika, good afternoon. Diyos ko, wag naman sana giyera, nandito pa ako Taiwan. Pahalisin naman kayo diyan. Severina Mamulo, sana makulong na yan si Lustay Idol para matahimik. Jane Marie de la Cruz, PBBM solid. Blanca Magada, hello, eto. Eto yung, bali-balita ngayon, VP Sara Duterte at ilang kawani ng OVP at DepEd inireklamo ng plunder, graft, malversation, bribery, bribery at iba pa sa ombudsman kaugnay ng 612.5 million confidential funds. Nelson B. Caringal, shoutout. Iba't ibang civil society groups ang naghain ng reklamo. Patay ka ngayon. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ito yung delikado rito. Bakit kamo? Hindi ito minadali. Kumbaga sa kanin, ininin na maigi. Yung parang nilutong-lutong-luto para lumabas yung, tunay na lasa, nung pagiging kanin nito. Brian Baltazar, ito yung mga kinakatakutang galawan sa politika, yung, nanahimik 'to, Carmen Lee, shoutout. Saka lang nila sinambulat 1 week or 5 days before nila maghain ng reklamong ganyan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ayan, sinampahan ng kasong plunder si Vice President Sara Duterte ng ilang civil society members, pari, at iba pang individual sa ombudsman. Kaugnay sa umano'y issue ng 612 milyong confidential fund. At kung mapatunayan, na ito ay may merito yung kaso, may probable cause, tatandaan, yung plunder na yan ay non-bailable pag nagkataon. Pag nagkataon,
ay makakakita ako, makakasaksi ako sa buhay kong ito, ng isang vice presidente na maghihimas ng rehas ng matagal na panahon. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Pero hindi naman na panahon na hapon. Kaya inaantay natin dito yung pagsusuri ng DOJ, lalong-lalo na yung mga hahawak ng kasong ito. Mukhang, diretso ito sa ano, mukhang ipapasa ito ni Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sana magaya kay Napoles si Zara Mau, 'no? Mukhang makakakita ganyan yan kasi ang nangyayari 'pag medyo maingay ka. Sa sobrang ingay mo, naunahan ka pa. Kung sana kung pinilahan mo ng kaso si BBM, inilabas mo yung mga sinasabi mong dokumento, patunay, ebidensya na makapagdidiin kay Lisa, kay BBM, kay Martin, di sana hindi mo yan sinasapit ngayon, hindi mo yan na-experience ngayon. Kay Regina Flores, shoutout. Pero ang tanong ngayon dito, meron ba talagang ebidensya si Sara Duterte doon sa mga pinambibintang niya at pinaninira niya sa administrasyon nito? Sa malamang wala. Kasi kung meron talaga, lumabas na yan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Maliban dun sa usapin na yung mga bagman ngayon ni Sara Duterte na sinasabi lang si Ramil Madriaga ay mga ingay-ingay ngayon, dedebatehan, nagsasagutan, yung mga DDS galit na naman, disclaimer, ba't ba ang galit-galit yung nagbabanta kayo sa social media, naghahamon kayo, bakit? Kasi hindi niyo maipagtanggol si Vice? Ha? Na kapag hindi niyo maipagtanggol sa argumento, nagiging bayolente kayo? Ang bobobo ninyo, 'no? 'Di totoo. Napapansin niyo sa mga comment section ngayon sa social media, lalong-lalo na sa FB, even Twitter, kasi alam wala akong Twitter, ayokong mag-open ng aking X. Babayolente nila, naghahamon, suntukan na lang, buburahin ko yung mukha mo, ganyan yung mga ginagawa niya. 'Pag ganyan, 'pag nakakabasa kayo, i-report niyo na kaagad para bagsakan na ng, channel, gano'n. Yun lang, 'wag na kayong sumagot. Hindi ko sina-suggest, 'di ko nirerekomenda na makipagsagutan kayo sa ere. Hindi nasusukat sa pakikipagdebate sa mga bobo ang katalinuhan. Mas matalino ka pa kung alam mo ng bobo, iwasan mo na, gano'n. 'Pag alam mo ng salot, iwanan mo na sa ere. Ako din, napagbantaan na rin ng mga DDS, ganyan na lang ang laban nila. Eto, ang hirap-hirap nilang, sanggain yung mga revelasyon ni Ramil Madriaga dahil may mga patunay kasi, may mga resibo. Kaya ang ginagawa na lang ng mga DDS, ginagawa nila na maling kwento to divert the issue, to mislead the people, gano'n na lang. Pero sa akin nga, dahil nga tayo ay evidence-based community mga kapatid dito sa social media, aantayin natin na lumabas yung mga totoong ebidensya at magpapatunay para idiin itong si Inday Lustay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ayan, eto nakakatakot dito, yung dahilan kung bakit lumabas itong si Ramil Madriaga. Kasi ang rason lamang dito ni Ramil Madriaga, mga kapatid, ay feeling niya napabayaan siya, inabandon na siya ng mga taong tinulungan niya. Kung paano kung tinulungan pala ito at tuloy-tuloy na sinuportahan ni Sara Duterte? Ibig sabihin nito, mananatiling lihim yung kanilang mga kabuktutan nung nakaraang panahon. Ah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Paano kung suportahan at tulungan na lang ulit siya ni Sara Duterte? Ibig sabihin magre-recant na ito? Babawi? Wala tayong panigurado? Sabi ko sa inyo, yung motibo ni Ramil Madriaga kaduda-duda. Oo, dahil lang pinabayaan. In the first place, laging may choice. Boards, Jurix, shoutout, laging may choice. Noong panahon na inutusan ka, meron kang karapatan na tumanggi pero mas pinili mong sumunod. Na dahil ngayon nga ay sinasabi mong inabando na ka, nagtatampururot ka, ito yung delikado, paano kung abutan ka ng pera? Ibig sabihin na naman, naloko na naman ang sambayanan at napaniwala na naman yung mga sangkatauhang mga Pilipino.
the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Kaya sabi ko sa inyo, medyo delikado itong si Ramil Madriaga. Puwedeng pakinggan, pero 'wag paniniwalaan at mas lalong 'wag pagkakatiwalaan. Yolanda Leciste Linon, pero sabi ko nga nandiyan na 'yan, naumpisahan na yung unang hakbang, yung, paggagawa ng sworn affidavit na legal, yung hindi dinaya, na hindi tulad ng mga testigo ng mga dedebs na puro kasinungalingan at daya pa yung notaryo. At least ngayon ang pangalawang, movement natin, Remy Yebra ng New York, hello, hello po ma'am. Ang gagawin natin ay antayin na maipresenta yung mga ebidensya para patunayan, sa husgado yung kanyang mga sinasabi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop So Dogg. eto, totoong nangyari ito. Ang tinatanong ko rito mga kapatid, bakit ang Vice Presidente ng Pilipinas ay nakikipag-usap sa isang kidnapper? 'Di ba nasabi ninyo mga DDS na matino, magaling, malinis si Sara Duterte, pero pinagtataka ko, kidnapper itong si ano, sinasabi niyong kriminal, sinasabi nilang kidnapper, sinasabi nilang pusakal itong si Ramil Yebra. Ano kitang-kita magka-video chat sila, oh. Sabi ko nga dun sa reels ko kahapon, dun sa short videos ko, bakit itong si Sara Duterte, napapansin ko lang, masyadong malapitin ito sa mga kriminal. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Addictus Rex, tanong ko lang 'yun, tanong ko lang 'yun. Pinagtataka ko lahat lahat nilalapitan, both sides. Harry Roque, kriminal, pugante, tapos ito, nakakulong. Tapos meron pang alingas-ngas ngayon na binibisita niya sa 10 oras ng gabi. Bakit kailangan sa 10 oras ng gabi bisitahin ni Sara Duterte ang kanyang Kuya Ram, na kumpare palang buo ni Sara Duterte?